sovereign will of God through the ages. Now, when we say sovereign, it is something that has something to do with gobyerno, yung pamamahala. Somehow it has some form of control over everything that's happening. So para mas madali nating maintindihan, ito po'y sinasabi ng ating Panginoon. Pag sinabing ages, it is history. Throughout the ages, throughout history, ang ating Diyos na buhay ay in control. Wala pong panahon ng kanyang ninanais na ipaganap sa mundo nito ay hindi matutupad. Kung ano po ang nais o ang kalooban ng ating Panginoon, it will happen no matter what happens. In our eyes, parang imposible. Kaya minsan napapatanong tayo parang, natutulog ba ang Diyos? Diba? Nasaan ang Diyos sa panahon na to? Nasaan ang Panginoon sa ating buhay? Bakit parang hindi ko siya nararamdaman? Parang hindi ko siya nakikitang kumikilos o gumagalaw. Pero time and time again, throughout our history, throughout the generations or throughout the ages, the sovereign will of God will happen. It will come to happen no matter what, kapatid. So tingnan natin yung verse ng Panginoon na binigay sa atin for today. It's Isaiah 46, 9-10 in the NLT version. It says to us, remember the things I have done in the past, for I alone am God. I am God and there is none like me. Only I can tell you the future before it even happens. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish. So sinasabi ng ating Panginoon na yes, things might happen in our lives, the present time or the past time, things can happen in the human world, in the human realm. But it doesn't matter. Because whatever happens, God's plan will happen. It will come to pass. Mangyayari ang kalooban ng ating Diyos. Mayroong mga masasamang tao, may mga sakuna, may mga kaganapan man, or maaaring i-apply mo sa iyong buhay, kapatid. Things happen in your life na parang wala ng control, parang wala ng pag-asa. But God is teaching us today, tinuturuan tayo ng ating Panginoon ngayong araw, na siya lamang ang Diyos. Ano man yung kaya mong gawin, ay mas kaya ng ating Panginoon. At ano man ang nangyayari sa ating buhay, sa ating present time, God is still in control. Kaya sabi niya, only I can tell the future. Kaya minsan, may mga tao nagpapahula pa. Diba, nagpupunta sa manguhula, nagtitingin ng horoscope, tumitingin ng tarot cards, di ba? O yung tinatawag na star patterns. And ayaw ng Lord yan because that is demonic, kapatid. That is not in the Bible. You should not give your future sa mga bagay na to because you are actually declaring demonic plans sa buhay mo. Di ba? Pag binasa mo yung horoscope, yung makikita ka ng something doon, ganito raw ang mangyayari. Naniwala ka naman. And that's a curse. So you place the curse upon your life by believing things hindi mo dapat paniwalaan. Ang sinasabi ng Panginoon, siya lamang. Dito maliwanag, only I can tell the future. Can tell you your future. Ang Panginoon lamang. At malamang sa hindi, ang pwede lang gamitin ng Panginoon, yung mga nakalagay lang sa Biblia, yung mga prophets, or sometimes God can speak to us in our dreams. Pero hindi po lahat ng dreams ay yun po yung kalooban ng Diyos. So we must be able to submit our dreams, di ba, sa ating Panginoon, katulad din ng ating mga plano, ng ating mga pangarap. Because it is only God that can tell what is in our lives, kung anong mangyayari at magaganap. Hindi po tayo. Pero sinasabi ng ating Panginoon, lahat ng plano niya, everything, di ba? Everything I plan will come to pass. Pag sinabi ng Lord, sinabi niya, mangyayari at mangyayari. Kaya minsan napapasabi tayo, natutulog ba ang Diyos? May gagawin pa ba ang Diyos? Isa po sa mga pinaka-paborito ko pong quote na minsan nagamit ko na to sa social media, no? Yung history is His story. Diba? History, yung kasaysayan po natin ng sangkatauhan, natin lahat, ay yung story ng ating Panginoon. Kung ano yung niloob ng Panginoon na mangyayari, yun na magaganap. So from the ancient times, from the ancient days, until today, kung ano po yung ninais ng Panginoon na maganap, that is what will happen. You cannot stop it, kapatid. Nothing can stop the will of God. Kung ano po ang kalooban ng Lord, the sovereign will of God throughout the ages will happen. Ano man na nangyayari. So minsan, napapatingin ka sa TV, di ba? Napapatingin ka sa ganito, para sa wala nang pag-asa. Kaya minsan, yung mga tao nasasabi nila, rapture na, rapture. Yung rapture na lang daw ang kasagutan. But no. Throughout the ages, kapatid, may masasamang tao.
may mga masasamang kaganapan, may masasamang impluensya. Pero hindi po ibig sabihin na sila lamang ang maghahari. Pinapayagan ng Lord the things to happen in our lives, in our lifetimes, in our generation for a purpose. Kasi may plano ang Panginoon. May purpose ang Panginoon. So of course, God wants to have the best for all of us. Only righteousness, only goodness of the Lord. Ang problema, ang mga tao, likas na masama. Hindi dahil sa ginawa tayo ng Lord na masama. Pero minsan, alam po ninyo yung puso ng tao, wicked. Gustong gumawa ng kasamaan, gustong manglamang, gustong mandaya. Di ba minsan, imbis na gawin yung tama, mandadaya, magnanakaw, magsisinungaling, kasi gusto makaungos. Di ba paborito ng mga Pinoy na salita na diskarte? But the problem with diskarte is madalas nagagamit ito sa mali. Yung diskarte na tama, hindi nagagawa. Yung diskarte mali yung ginagawa. Minsan, diskarte, may pila, uunahan pa sa pila, iikot. Diba? Imbis na gawin yung dapat, hindi gagawin, kasi didiskarte raw siya. So, pandaraya. So, hindi kalooban ng Diyos yung pandarayang nangyari. Nagets po ba natin yung kapatid? May mga taong gumagawa ng masama, pero hindi si Lord ang gumawa nun. But God allowed it. Because He has a plan. Because hindi lahat ng panahon, yung mandaraya ay magtatagumpay. Yung magnanakaw ay laging makapagnanakaw. Yung gumagawa ng masama ay laging gagawa ng masama. May hangganan yun, kapatid. Lahat ng bagay sa mundo na to may limit. Kaya nga paborito ng isang politician salita, di ba? Weather lang. Ang buhay daw is weather lang. Totoo naman. Ang buhay ay, it comes in seasons. So, hindi lahat po ng kasamaan ng tao ay magmananaig at magtatagumpay. Kaya, tayo napapasabi na sometimes it's really God's way of doing things. Kasi tingnan po natin, di ba? For so many years, ay talagang pinalaganap nila yung paglaganap ng pakikialam sa gender ng tao. Pinapakialaman nila yung mga bata, ino-operahan nila yung bata, lalo na sa United States. Di ba sila nagpakalat ng kalokohan na yan na ang bata daw, pagka medyo kakaiba yung pilantik ng kamay, pwede nang palitan yung kanilang gender. Kahit walang abiso ng magulang, pwede makialaman ang doktor at ang city council, kukunin ng bata at uoperahan para palitan ng gender. Can you imagine that, kapatid? Gaano kasama ang mundo natin ngayon? I mean, if it is what you want to do with your life, go on. That's your freedom. That's your liberty to be part of that gender na inimbento mo. Go on. But huwag mo kaming turuan kasi according sa salita ng Panginoon, only man and woman. Wala na pong kapares, wala na pong katulad. Siya lamang, wala na pong iba. Yun lamang, man or woman. God created man or woman. Kaya kapag ang siyensya, sabi nila, trust the science daw. And we will go back to science. Simple lamang ang science. Ano sabi ng science? Diba? XY chromosomes. If you go back to your biology in high school, diba? You cannot change it. No politician, no wise man, no smart man can ever change what God made. That gender will stay kahit mamatay pa ang tao. Pag hinukay mo siya, XX and XY lamang. Chromosomes, kapatid. That DNA will never change because God made it, because man was made in the image of God. Diba? You cannot change it, kapatid. God allowed Eve na lumabas kay Adam, diba? Kay Adan, kinuha ng Panginoon si Eva. Yun lamang. You cannot change it. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi binabago niya ang sitwasyon ngayon. There is a righteous president sa Amerika na nagbabago ng mga bagay-bagay, pati ang abortion na pagbabawal natin. Can you imagine, kapatid? What if habang buhay nananaig ang kasamaan? Ano kaya mangyayari sa ating mga anak? Ano kaya mangyayari sa mga bata? Pero kapatid, God's sovereign will happen in our generation. It cannot be stopped. May masasamang tao, may mga gagawa ng mga bagay na hindi tama. Pero anong mangyari? God's will happen. It cannot be ever stopped. Ganun po ang ating Panginoon. Kaya siya po para sa akin ang Panginoon. Siya po yung genuine Savior of all the generations. Kasi all throughout generations, may mga mabubuting tao. Pero lagi may masamang lalabas. Out of the evilness of their own hearts. Not because God made them to be evil, no. Dahil sa kalokohan nila, sa kasamaan nila. Diba? Lucifer was not created evil by God.
Pinili niya ang kasamaan dahil nainggit siya sa Lord. Binigyan na siya ng ultimate power ng Panginoon, si Lucifer, di ba? The greatest angel, the most beautiful angel. Gwapo, lahat. Nasa kanya na. All power binigay ng Panginoon. Pero hindi siya natuto doon. Nainggit siya. Sabi niya, I'm like God. I should be God. I should be worshipped. So ano po nangyari? Kinuha ng Lord ang lahat kay Lucifer, pinabagsak siya ng Panginoon. Kasi hindi siya nakontento. Did God make him evil? No. But God allowed it. Because ultimately, dinuksuman ni Lucifer si Adan at Eva na kaya nawala po ang tao sa paraiso. Pinabalik pa rin ng Panginoon ang tao sa paraiso o sa langit. Paano? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So kapatid, sa mundo natin, there are bad things. There are bad people. Even in your life, may mga taong gagawa sa'yo ng di maganda. It will happen. It can happen. Kahit napakabuti mo, napakabait mo, parang may papaisip ka, paano nangyari ang bait-bait ko sa taong to? Anong ginawa niya sa akin? Diba? Bakit ka ako binitray? Hello kapatid, even si Jesus Christ, remember Judas? Diba? Every good thing ginawa niya kay Judas, anong ginawa ni Judas sa kanya? So do not be ever surprised. Pero hindi po doon nagtatapos ang storya. Kaya kapatid, be reminded, ang story ay hindi po natatapos sa kasamaan. The story never ends with evil, but it will ultimately end with God's plan, God's will, and God's goodness. Yan ang tatandaan mo. Because nothing can ever stop the will of God. Kung anong plano ng Panginoon, kapatid, sorry to say, sa mga negative, sa mga ayaw sa Lord, they cannot stop God. No one can ever stop the will of the Lord. Focus point number 1 na binigay sa atin ating Panginoon. Number 1, God is in control of history, even of wicked men. So may mga masasamang tao, lalabas sila. Mangyayari may mga talagang evil men na lalabas. Although hindi sila kinarait ng Panginoon na maging ganon, pero iaalaw lang Lord yan to be an agent of God's purpose. Kapatid, paano kaya na gagamitin ng Lord ang masama? Di ba ang Lord hindi masama? Yes, hindi siya masama. But sometimes, God will use evil man to punish yung mabubuting anak para hindi tayo maliligaw. Nagigits niyo ba yun? Minsan God uses evil people para pag tayo nagkakamali bilang anak ng Diyos, babalik tayo sa tama. Or kung hindi, bilang example, ginamit niya yung masasamang tao bilang example kung gaano dapat tayo mag-stay sa kabutihan. Kasi pag nakita natin kung paano ipapunish ng Lord ang masasamang tao, then we will understand na dapat tayo matakot sa Diyos. Diba? Dapat kang kabahan pagdating sa Panginoon at hindi ka dapat gumawa ng masama. At higit sa lahat, kung gaano katindi ang changing power, ang sovereign power ng ating Panginoon, kasi kahit may masama, God can still turn it around for God's plan. Ginamit niya lang itong masamang tao na to for the example that He has planned for all of us. Pero ultimately, iti-turn around yun ng Panginoon para sa kabutihan mo. Nagigits mo ba yun, kapatid? So huwag ka magtaka minsan, may mga tao na nangyayari na nagagamit sa kasamaan. Diba? Gumagawa ng mga hindi maganda. At inaalaw na Lord, minsan, diba? Sa trabaho, mag-iisip ko, bakit na, ang tagal-tagal na ng masamang taon to, hindi mawala-wala to. Lahat ng kasamaan, lahat ng pandaraya, ginagawa niya. Diba? Sa eskwelahan. Ito ba klase ko na to, nagiging honor, nangungopia naman. Lagi nangungopia. Diba? Minsan, may kapitbahay ko or kaibigan, walang ginawa, kundi maggawa ng hindi maganda sa'yo. Lord, ba't ang sama-sama ng tao na to? Binibigyan ko naman siya ng ulam para hindi na siya magagalit sa akin. Hindi, ganun pa rin kinabukasan. Uulitin niya na naman yung kasamaan niya. Bakit? Because God has a purpose. So huwag kang magtaka, kapatid. Hindi dahil sila maghahari. But only for a time. Only for a season. Then that time will end. Kaya magtataka tayo, may kasabihan, di ba, na yung masamang damo hindi nawawala, hindi namamatay. Why? Because God just allows them? No. Because God allows also for them to change. Para sila magbagong buhay din. Diba? Kaya hindi sila kinukuha pa kasi gusto pa ng Lord magbago sila. At ikaw rin bilang anak ng Diyos, hindi mo sila huhusgahan. Hindi mo na sila judge. Ay, napakasama nilang tao. No. So that you will learn how to forgive. When you forgive, then blessings will come at your life and yung grasya ng Panginoon pupunta rin sa tao na yun that can change them. At the end of the day, they will have their freedom, their free will to choose
what is right and what is wrong. It's not up to you na. But God gives them a chance to change. But also, yung kasamaan nila sa season na yon ay papabayaan ng Lord na mangyari because God is a plan. Remember si Satan, sinaktan niya si Job, tsaka yung family ni Job at lahat ng ari-arian ni Job, kinuha niya. Pero God allowed it. Because what? God had a plan. Sabi ng Lord, sige, gawin mo to sa kanya, ganyan, ganon, pero hindi mo siya pwedeng patayin. Because alam ko yung anak ko na yun, si Job, tapat sa akin yan. Anong mangyayari? Pupurihin ako ng tao niya. Kilala ko siya. God allowed it. Pero hindi po doon nag-end yung storya. Pero kasi pagkatapos ng story na yun, ano po nangyari? Grabe po yung bayad, yung recompense, yung vindication na binigay ng Lord kay Job. Ibinalik ng Lord lahat, doble-doble pa. Lahat ng nawala sa kanya, ibinigay muli ng Panginoon at sobra-sobra pa. Para patunayan kay Satan na nagkamali siya. Sapagkat tunay na mabait, tunay na righteous, ito pong si Job sa harapan ng ating Panginoon. So kapatid, even wickedness or evil, God can use. In Proverbs 16:4 in the ESV version, it says to us, the Lord has made everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble. So, huwag tayo magtaka, no? Na even yung mga wicked, gagamitin niya ng Lord for His own purpose, even in the day of trouble. Kaya minsan may mga kalokohan na nagaganap sa ating gobyerno, di ba? May sa gobyerno, minsan may bibiglang lalabas na napakasamang tao. Paano naging presidente ito? Paano naging senador ito? Paano naging mayor ito? Napakasama niya. Lahat ng kasamaan ginagawa niya. Di ba? Pero may katapusan yun. Remember, Ampatuan, di ba? Yung mayor Ampatuan, ang dami niyang pinatay na tao. Yung sa may, I believe, because in Maguindanao. Pero after, ano po nangyari sa kanya sa kanilang family? For years, naghahari sila para silang mga hari try na. Pero ano po nangyari? Natapos din po yun. Pinarusahan sila ng Lord. Diba? So, ganun po kapatid. May purpose ang Panginoon bakit nangyayari yun sa ating buhay na may mga taong hindi maganda ang ginagawa. Pero huwag tayo doon tumingin lamang. Tignan natin, ano kaya yung gagawin ng Lord sa susunod na kabanata? Di ba? Ano kaya yung plano ng Lord para sa ating lahat? Surely God has a plan. Di ba? Ngayong panahon natin, there are people who are making war against God. They think that they can mock God na para sasabihin nila na, ay, pwede kong tawanan ng Diyos, pwede kong pagsalitaan ng Diyos. Kaya di ba yung isa po sa mga promotor ng WEF, ng New World Order, sabi niya, there is no God. Di ba? They will control people daw through AI, sa lahat ng kanilang masasamang plano. O ngayon, pinatutumba ngayon sila ni Donald Trump isa-isa. Because God, hiniram po niya, ito po si Donald Trump, para gawin po yung tama. Hindi po perfectong tao yun. But God can use anyone, remember? God can use you, me, or you, all of us, for His very purpose. So huwag ka magtataka, kapatid, sa mga plano ng ating Panginoon na buhay, sa iyong buhay. Remember, just like si Jesus Christ, di ba? Pinagawan siya ng masama ng mga tao. Doon ba nagtapos yun? Na pinagtawanan siya ng mga Pariseo, na may mga nag-betray sa kanya? No, hindi po doon nagtapos yun. Meron palang planong iba ang ating Panginoon. Sapagkat darating ang time na yung pinagtatawanan nila, magiging savior pala ng buong mundo. Yun po nangyari, di ba? Ang ating tagapagligtas ay nasa resurrect siya after nila siyang patayin. Pinatay po nila ang ating Panginoon, akala nila natapos na, hindi pa pala doon natapos yun. Diba? What they meant for evil, God meant for good. In Psalm 2:1, 2a to 4, in the NIV version, it says to us, why do the nations conspire and the peoples plot in vain? The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against His anointed, saying, the one enthroned in heaven laughs and the Lord scoffs at them. So tinatawanan lang ng Diyos itong masasamang tao na to. They think that they are in control. They're not. Diba? Lahat ng kalokohan ginawa nila, pati yung CR, yung restroom nila, gusto nilang gawing 3 or 4. Imbis na babae at lalaki lamang kung ano-anong ginagawa kalokohan sa CR. Diba? Pero ang Panginoon napakabuti. Inaayos niya muli lahat ng bagay ngayon sa atin lahat.
Wala pong imposible sa ating Panginoon. So, ang assignment mo, kapatid, ang assignment natin is to pray, not to judge people. We are not here to judge people, but we are here to pray and to proclaim the righteousness of God, because God laughs, tinatawan ng Panginoon yung kasamaan ng tao. Akala nila nagtatagumpay sila, naghahari sila, nagkakamali sila. I remember back in the day, probably 10 years ago, nung una pong lumabas si Barack Obama, people were portraying him to be a good person, to be a righteous or a Christian person na sumasamba sa ating Panginoon. Pero si Barack Obama, he was the first one who said na dapat tanggalin yung "In God We Trust" sa Amerika. Di ba sa Amerika, pag tinignan mo yung dollar nila, may nakalagay, "In God We Trust." Pinaroklaman nila na dapat daw tanggalin na yun para daw pantay-pantay lahat ng religions ay may bigyan ng karapatan. But what I recognized during that time is they wanted Satan to enter America, to destroy the power of God in that nation. So kapatid, sa unang labanan, di ba? Parang talo ang mga anak ng Diyos. Ganun po ang labanan. Pero hindi pa doon natatapos yun. The wicked will perish. The wicked will have their punishment. God's justice will prevail. So huwag ka magtaka, kapatid, because the sovereign will of God through the ages will happen. Nothing can stop the will of God for us, for all of us. So kapatid, may gumagawa sa iyo hindi maganda, huwag ka mawala ng pag-asa. Huwag ka magalit sa kanila. What you need to do is to pray that God will rescue you and save you and vindicate you one day, that God will recompense. Minsan sa business natin, may mga sumasabotahe sa business, di ba? Lord, yung business ko, paano ba ito? May nananabotahe, anong gagawin ko? Pag-pray mo sa Lord. Lord, ikaw na pong bahala. Magpa-play po ako ng patas. I will play fair. I will fight fair. Then Lord, pagpalain mo ang business ko. Diba? Ikaw po ang bahala. Kung may mga tao mang hindi gumagawa ng mabuti, ng hindi mabuti sa akin, sa ating business, Lord, patatawarin ko po sila. But Lord, do not let them escape your justice. Let your justice prevail over all of us. And vindicate me, recompense me. Hindi kapatid, isang araw magugulat ka na sa gagawin ng Panginoon mong buhay. Focus point number 2, God is the ultimate source of miraculous solutions. So ang Panginoon po natin, kahit marami po nangyayari hindi maganda sa ating paligid-ligid, is still in control. At magugulat ka na lamang kapag pinagtiwala mo ang ating Panginoon na buhay, meron pala siyang mga plano, meron pala siyang mga resolution, ay miraculous solution to the troubles that we have in our lives. So bilangin mo na, kapatid, ano ba yung mga trouble mo? Ano yung mga challenges mo? Ano yung mga hinaing mo? Ibigay mo sa Lord, ilatag mo sa Kanya. And magulat ka na lamang isang araw, sinagot niyo na sa pamamagitan ng Kanyang mga himala. Kapatid, wala pong imposible sa Lord. Pwedeng ito'y karamdaman o sakit, di ba? Sa paningin mo, imposible. Sabi ng doktor, wala na mangyayari. Hindi ka po pwedeng, yung itong tao sabi sa kanya, hindi ka na pwedeng magkaanak. Kasi according to our science, sabi ni science, ganito raw. You have a hormonal imbalance, you have chemical problems, di ba? Ang dami nilang pwede sabihin. Pero sino bang creator natin? Sino may gawa? Si Lord. So si Lord ang may final say. Hindi po tayong tao. Si Lord. So bago mo i-declare sa sarili mo na imposible, tanong mo muna kay Lord. Lord, sabi nila imposible, pero nilalatag ko po sa iyo. Ikaw na pong bahala. Ikaw ang bahalang gumawa ng himala sa sitwasyon na to. Maybe you don't know. Maybe someone cursed you. Someone cursed your people, di ba? You don't know. But that power pales in comparison to the power of the living God. Malakas ang kapangyarihan ng witchcraft, yes. But it is powerless in the name of the Lord Jesus Christ. Kapag kinumpara mo ang power ng witchcraft at pangkukulam, di ba? Pangbabarang at kung ano-ano pa, sa harapan ng ating Diyos, sabi nga, di ba? Every knee will bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord of all. The same thing with everything that you're encountering, kapatid. Ano man yung sitwasyon na yan, babagsakin at luluhod sa harapan natin, Panginoon Jesus. So unahin mo ang Panginoon. Di ba? Because He can give you miraculous solutions or resolutions through His sovereign will. Yung sovereign will ng Panginoon na mananaig, kapatid. In Romans 8:28, in the NASB version, it says to us, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So kapatid,
in our eyes, we might seem na parang wala nang pag-asa. Diba? The worst news that you can hear ay maaaring marinig mo. Pero kapatid, tatanong mo na ba sarili mo, sino ang tagahatid ng mabuting balita? The good news. Diba ang ating Panginoong Jesus? The gospel itself is a good news. So kahit may mga worst news, bad news na maririnig tayo, doon ka dumepende sa good news ng ating Panginoon. Ano kaya ang plano ng Panginoon sa sitwasyon na ito? Lord, in their eyes, in my eyes, it is impossible. But Lord, you are a God of the impossible. You said it in Luke 1:37. For nothing is impossible with God. In the eyes of man, in the hands of man, this is impossible. But in you, O God, there is nothing impossible because you are the God of the impossible. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? He will work it together for good to those who love God and those who are called according to His purpose. So ikaw kapatid, kung tumanggap ka sa Panginoong Jesucristo, huwag mo itaga sa bato. Ilagay mo yun sa Lord, sigurado ka, hindi ka niya pababayaan. Kung kalooban niya ng Diyos, mangyayari yan. Hindi ka niya pababayaan. Take note. Of course, kung kalooban ng Diyos. Baka naman kapatid, hindi kalooban ng Diyos, may ginagawa ka mali. Alam mong mali, ipipilit mo. At ipipray mo sa Lord, pag pinipray ko itong ginawa kong masama, pagpalayan mo itong kasamaan na to. Sa tingin mo kapatid, pwede mo magtugma yun? No, hindi magtutugma. Pero yung bagay na ginagawa mo ay tama, isinanggunin mo sa Lord, at kalooban niya yan, walang makakastop niya. No one can stop the power and the ultimate will of God because He is sovereign through all the generations. Kapatid, sa harapan ng Panginoon, minsan sa harapan ng mga tao, maaaring dihado tayo, maaaring imposible. Diba? Sabi nga sa mga pelikula, yung mga bida laging dihado sa simula. Pero sa dulo, matatalo din ang mga kontrabida, ang mga kaaway. Bugbog sarado man ang bida sa simula, pero sa dulo-dulo ng mga pangyayari sa pelikula na yan, kapatid, mananaig pa rin ang kalooban ng Diyos. Yung bida pa rin ang magtatagumpay sapagkat ikaw ang bida sa storya ng ating Panginoon. Diba? Nung pinako nila si Christ sa krus ng Kalbaryo, nagtatawanan sila. They were laughing, they were shouting. Bumaba ka dyan, subukan mo ibaba sarili mo. Di ba ikaw ang Diyos? Ba't di ka dyan bumaba? They thought that they won. Yes, He was clinically dead, pronounced dead sa ating Panginoong Jesucristo. Patay na siya sa harapan nila. Diba? But after 3 days, kapatid, He has risen from the dead. Christ, our Savior, rose from the cross and lived again to give us our salvation, kapatid. Why? Because no one can stop the sovereign will of God through all the generation, throughout all the ages, kapatid. Kung anong kalooban ng Diyos, walang makapipigil. At kalooban ng Diyos, nailigtas ang sangkatauhan. So kung kalooban ng Diyos, nailigtas ang sangkatauhan, kapatid, sa tingin mo, walang plano ng Lord na iligtas ka sa iyong sitwasyon. Whatever that could be, God knows. Only He knows. And God can save you. But you have to trust Him. Diba? That He can do it for you, for me, and for all of us, kapatid. If you think you held it together, kapatid, it was never you, it was always God. Sa tingin mo, you're just surviving, di ba? Parang kinakaya ko lang, kapatid, kaya ako nakaliligtas, kaya ako kinakaya ko na. Sa tingin ko kasi, yung malakas ang kalooban ko, tinatatagan ko ang kalooban ko, kaya ako nakakaligtas. No. It was never because of you. It was never because of me. It was all because of God. God is the one sustaining you. That's why nakasusurvive ka, kapatid. Tatandaan mo yung kapatid. Because He is sovereign over your life at hindi niya pinapayagan na matumba tayo, mawasak tayo ng tuluyan. Because He has a plan for you and me. And even yung mga masasamang tao, they will acknowledge that there is God in this world at yung kalooban na ating Panginoon. They will have no choice. They will have no choice but to glorify God in their lives. Lahat po tayo. Kasi sinabi ng Panginoon yun. Di ba? Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. So lahat po. Lahat ay nakatakdang magbigay ng glory sa ating Panginoon. Sino ka man, ano ka man, magbibigay ka ng glory sa Panginoon. Alam niyo po, napaka-simple example po ito sa boxing. Sino pinanood sa inyo ng mga boxing vlog noong unang panahon? Di ba?
Minaltrato po ni Mike Tyson ang Panginoon. Pinagtatawanan niya po ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos niya raw, ang tunay na Diyos. At wala pong laban ang Diyos natin sa Kanya. Kapatid, one of the strongest persons in the world during that time si Mike Tyson. Pero nung hinarap niya si Evander Holyfield, yung lahat ng lakas susuntok niya hindi po tumalam. Tumumba po siya ng ilang beses. Why? Because he mocked God. Ganun po ang mangyayari. Diba? Ganun din po si Deontay Wilder. Si Deontay Wilder, isa pong modern day boxer. He thought that he can defeat anyone. Wala pong makatalo sa kanya. Kinatatakutan siya. Isa pong suntok nilang, bagsak po lahat. Ang sabi niya, he has demonic powers, witchcraft powers, na wala pong baka gagapi. Pero nung nilapitan niya si Tyson Fury, sabi ni Tyson Fury, "My God is Jesus Christ. You are no match for my God. You will be defeated today." At ganyan nga po nangyari, natalo siya. Di ba ganun din po nangyari kay Goliath at kay David? Akala ni Goliath, papakain niya sa mga ibon ang bangkay ni David. Kaya sabi niya, yung Diyos namin na magnanaig, no. There's only one God. There's only one true God, and that is Jesus Christ. So ano po nangyari? Hindi po nagtagumpay si Goliath. Nagtagumpay po si David sa pamamagitan ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Even the wicked people will acknowledge, kapatid. In Colossians 1:16-17, in the NIV version, it says to us, "For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all. He is before all things, and in Him all things hold together." Kapatid. All things hold together, kapatid. So, kapatid, we might think na it is you that is holding things together in your life. No, it is God. Because God hold all things together. It is God who will hold all things in your life. Hindi ka niya papabayaan. So kapatid, sa kasaysayan ng buhay mo at sa kasaysayan ng mundo na to, there are bad things that can happen. There are things that can really go haywire. You have no control, diba, over the situation. Your finances might go down the drain. You don't know, diba? Pwede magkasakit, pwede magkaroon ng kaguluhan, minsan sa mag-asawa, magkaroon ng matinding trouble, minsan sa anak, di ba? Nagiging pasawa yung anak, minsan yung magulang, pasawa yung magulang. All things can happen. But God can hold it together. Pero dapat ibigay mo, kapatid, sa ating Panginoon. Di ba? It is God who will be the one who will be in control of our very situation. He will hold you together because He is sovereign over your life. In Daniel 4:34-35 in the ESV version, this is our last verse. "At the end of days, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my reason returned to me, and I blessed the Most High, and praised and honored Him who lives forever. For His dominion is an everlasting dominion, and His kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and He does according to His will among the hosts of heaven, and among the inhabitants of the earth. And none can stay in His hand or say to Him, what have you done?" Kapatid, yung story po ni Nebuchadnezzar, he thought that he was God. Gusto niya yung mga tao sambahin siya. Pero hindi po, pinadapa po siya ng Lord. Ginawa siyang baliw ng Lord for 7 years. 7 long years, naging baliw siya. Until the day that he acknowledged God, that there's only one God and one true God. And that is our God who is in heaven, the Jesus Christ. So pinatumba po siya ng Panginoon. Kahit napakasama ng tao ito, napakamakapangyarihan niya, pinatumba siya ng Lord, kapatid. Kahit sino man, kapatid, na nagpapahirap sa iyo, sa ating buhay. May mga tao minsan na gumagawa ng di maganda. It could be the government themselves. Mismo ang gobyerno ang gumagawa ng di maganda. Pero hindi po lahat ng panahon ay tagumpay sila. It's only for a season, kapatid. It's only for a time. You wait for God's time. You pray for God's time. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Because sa kingdom ng Panginoon, tagumpay siya. That is the thing that you should pray for in our kingdom, sa mundo na to. On earth as it is in heaven. That God's will happen. Because hindi tayo pababayaan natin, Panginoon. Sa kanyang kalooban, tayo hindi niya iiwan kailanman. Sabi niya, di ba? I will never leave you
nor forsake you, kapatid. Sometimes, things happen in our lives, in our generation, and kapag tataka, bakit pinapayagan ng Panginoon? Remember David, kapatid. Bakit kaya hindi siya nagtanong, bakit may mga leon, may mga oso, di ba, that are trying to eat his sheep, di ba, yung siya shepherd eh. So, pinatry nung kainin ng mga lions at ng mga bears yung kanyang mga tupa. Pwede siya magtanong, Lord, bakit may mga ganito? Di ba pwedeng wala na lang mga predator, di ba? But no, God allowed it. Because God has an ultimate purpose. So that, hindi pala alam ni David, train siya ng Panginoon. For that coming days na darating po si Goliath, yung mga leon pala, yung mga oso, training ground lang pala yun ni David. So kapatid, yung mga nangyayari minsan sa buhay natin, training ground pala yan. Tinitrain ka ng Panginoon para pag dumating na yung big thing sa buhay mo, katapat ng kapatid yung big reward. Diba? Kasi si David, hindi siya magiging hari kung di po niya napatay si Goliath. Naintindihan ba natin yung kapatid? It became his crowning glory. Yes, God wanted him to be king. But there must be something na makita ng buong Israel na siya'y karapat-dapat. Diba? God can use situations, bad people, evil situations, bad situations in your life, in our lives, to crown us with His glory. Because He has a purpose. He is sovereign over all. So huwag kang tumingin, kapatid, sa pangyayari labang. Tumingin ka sa plano ng Panginoon para sa iyo at para sa buhay natin lahat. At tatandaan mo, kapatid, iba ang bawi ni Lord. Expect God's justice, for He is always good. Mabuti ang ating Diyos. So pag bumawi ang Panginoon natin, iba siya. Iba ang Panginoon pag bumawi. Pag nagbumawi na siya, you will really say that, alam ko si Lord gumawa nito. Yung blessing na to, yung reward na to, si Lord yan. Why? Because alam mo imposible. Alam mo hindi mo kakayanin gawin yon. So imagine, kapatid, what God has in store for you in your life. God's glory revealed. When God's glory is revealed, kapatid, wala pong kapantayan, wala pong kaparehas. Kapatid, minsan napatatanong tayo, natutulog ba ang Diyos? Hindi pa natutulog ang Diyos. God is working 24/7 in your life to fix your life, to fix your situation, para i-ready yung sitwasyon. Kasi minsan hindi tayo ready. Nire-ready pala ng Lord tayo. At nire-ready rin ng Lord yung sitwasyon natin. Minsan yung mga taong katabi natin, hindi natin alam, hindi pa sila ready. But God is readying it. Because God is ultimately solidifying our way, fixing our ways, cleaning our ways para maging ready ang sitwasyon natin. Para pag receive na natin ang reward, ready na tayo dito, pang mapahamak na dito, mawawala sa atin. In the meantime, kapatid, what must you do? In the meantime that you are in the waiting season, waiting for God's glory to be revealed, for God's rewards to be revealed in your life, ano pong dapat mong gawin? You prepare the way for the Lord. Diba? Just like in the days of Elijah, hindi mo pa alam ang mangyayari, but you are preparing the way, knowing fully well na darating po ang blessings ng ating Panginoon. Kaya nga, di ba, pinarepare ni Elijah lahat-lahat ng mga tao. So, dumating po yung blessing ng Panginoon. Grabe po, yung mga tao talagang wala pong sapat na pagpupuri at pagsamba meron sila sa Panginoon. They just said, they shouted, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Ganon din, kapatid, darating sa buhay mo, you will say, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Because you know, when God's miracles, signs, and wonders comes upon your life, you will know and understand that it is only God who can do it. That really, truly, kapatid, God's will is sovereign upon you, upon your life, and upon all our history. So huwag ka na magtaka. Just trust God, and He will be sovereign upon our lives. Kapatid, yan po ang mensahe ng ating Panginoon ng buhay. Salamat po sa ating mabuting Panginoon na nagbigay sa atin ng mensahe niya. And kapatid, maybe this is the first time that you are listening to this broadcast, and you might not know me, you might not know Ancient Doors Church, and this is the first time that you're listening. Kapatid, there's a reason why you're here. There are no accidents in the Lord our God. And there's a reason for this. Because today, kapatid, ay dapat mong malaman, kapatid, na mayroong kaligtasan. Ano, kapatid, yung kaligtasan niya? Kapatid, sapagkat tayong lahat, kapatid, ng mga tao, ay may destination tayo. Ano yung destination na yan? Tayo, kapatid, ay mawawala sa mundo na to. Sa kung gusto man natin o hindi, death will come upon our lives. Either in 100 years or in 60 or 70 years, we do not know. Only God knows. Hindi natin maiiwasan yan. Pag tayo nawala sa mundo na to, meron pang isang bagay na hindi natin maiiwasan. That is the afterlife. What is the afterlife? It's either you go to heaven or you go to hell. Impyerno or langit. Hindi mo maiiwasan yan. The problem is,
Hindi mo sigurado kung saan ka mapupunta pag nawala ka sa mundo na to. Langit o impyerno ka ba pupunta? But to be sure na makapunta ka sa langit balang araw at hindi sa impyerno, there's something that you have to do. And what is it? That is to trust Jesus Christ, that He is your Lord, God, and Savior, at tanggapin mo siya bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, at hihingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan sa Kanya. If you will do it today, with all your heart, with all your soul, with all your mind, to accept Him as Lord and Savior, natanggapin mo ang Kanyang free gift of salvation, then you will receive the gift of life. That one day, kapatid, pag tayo nawala sa mundo na to, makararating ka sa langit balang araw. If you want to receive that free gift, kapatid, yung libreng regalo ng ating Panginoon, samahan mo ako sa panalangin. Let us pray, kapatid. Panginoon, Jesus, ako'y lumalapit sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat-lahat na aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, na regalo mo. Alam ko na makakasama kita sa langit balang araw. Habang nandirito ako sa lupa, tulungan mo ako maging mabuti sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo. At pagkabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ikaw na ang aking Diyos at tagapagligtas. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. If you pray that prayer, kapatid, congratulations to you. The Lord loves you more than you can ever imagine, and God wants to work on your life. If you want to know more about Jesus Christ, I urge you, kapatid, samahan mo kami sa Ancient Doors Church social media platform, and we will be more than glad to help you out. Congratulations to you, kapatid.